Poison 13, seryosong kukunin ang isa buhay ngayong taon. Shaboy tatalunin lang si Sak Maestro at Jonas sinabihan si Looney na nanggagatas din sa flip top. Alamin natin ang mga yan, so tara. Muli na naman ngang sumali si Poison 13 sa isa buhay ngayong taon. Kung di ako nagkakamali, pang-anim na sali niya na ito. Una niyang sali 2018, nalaglag agad siya sa unang round ng isa buhay kontra Abra. Sumunod na taon 2019, muli siyang sumali at sa pagkakataon na ito, nakaabot siya ng semis. Tinalo niya si Dosage at Balakid sa first round at quarterfinals ng tournament pero hindi siya tumagos kay Six Threat. Ito yung Six Threat na malakas. Makalipas ang 2 taon, muling sumali si Poison 13 sa isa buhay 2022. Muli siyang nakarating ng isa buhay semifinals. Tinalo niya si Slack1 at Elvis sa first round at quarterfinals ng tournament pero nalaglag siya kay Luxuria. Sumunod na taon 2023, sumaling muli si Poison 13. Natalo niya sa first round si Prince Rhyme pero nalaglag agad siya sa quarters kay Plaridel. 2024 sumunod din na taon, ang huling sali ni Poison 13 sa isa buhay at nalaglag agad siya sa first round ng tournament kontra EJ Power. Ngayong 2026 muling sumali si Poison 13 at sa pagkakataon na ito, mas ibubuhos niya daw lahat sa tournament na ito dahil kung papansinin nyo, meron ng 12 kampiyon ng isa buhay kaya yung magchi-champion ngayong taon ay pang 13 na sakto sa pangalan ni Poison 13. Ito ang mismong sinabi ng best friend ni Poison 13 na si Lipcram nang magbigay ito ng prediksyon sa isa buhay 2026 bracketing. Bibigay lang ako ng prediction para sa nalalapit na tournament. Yung dream match niya para sa akin. Nakikita ko kasi kay Bagsik na isa rin to sa mga gustong gusto niya. Yun, Shay. Pero konting-konti siguro Slack1 pa rin. Hindi sa tropa. Mas balanse si Slack1, kaya niya mag-jokes, kaya niya pasaway literal no, patawa, mag-jokes, mag-seryoso. Mabibigay ko to kay Slack1. Parang hindi magmamatter dito kung gaano katagal si Bruce sa style ni Killan na na-adapt niya parehas yung pagbabars, pagjo-jokes. Yun, siguro Killan ako. Goryo Ruffian. Siguro magra-Ruffian ako. Konting-konti lang gabuhok. At ang dahilan kung bakit pipiliin ko si Ruffian, kasi mas madalas siyang makita ng tao ngayon. Mas lumalabas siya kay Goryo sa tingin ko. Hindi na para pag-isipan, Poison 13 ako dyan. Hindi ko alam kung anong tactics ang kailangan gawin ni Sensei para tapatan yung Poison 13, lalo na yung Poison ngayon. Gigil to. At alam ko kung sino mag-champion dito, pang 13 na kampiyon sa isa buhay, at yun ang lagi namin na pag-uusapan ni Poise na gusto niyang kunin para akma sa pangalan niya. At tingin ko kaya siya sumali para gawin yun. Kaya Poison 13. Sinabi din dito ni Lipcram na mas pabor siya kay Shaboy kaysa kay Sak Maestro dahil seryoso daw si Shaboy ngayon sa ginagawa niya at hindi natin alam kung anong klaseng Sak Maestro ang magpapakita sa unang round ng turna. Baka daw maliitin niya si Shaboy. Dikdikan lang to. G-clown ako. Sa komedya, lalamang si Manda, obvious naman na dun yung porte niya. Pero sa ngayon, Harlem ako, Harlem. Mabigat si Sak. Mabigat magsulat talaga si Sak. Ang payo ko lang kay Sak, huwag niyang tutulugan si Shaboy. Huwag niya ba basta-basta si Shaboy. Si Shaboy, nakikita ako sa kanya. Hindi marunong masindak si Shaboy. Hindi siya marunong masindak pag nasa entablado. Hanggat maaari, kahit rookie siya, gusto niya siya ng mamama at buong-buo yung kumpiyansa ni Shaboy pag sumampa sa entablado. Si Sak siguro may mga aftershock pa yan ng mga pangit niyang performance. Sa kabila, ang napili ko, Poison 13, G-Clown, Harlem, Shaboy.
Sa kabilang balita naman, maraming ang mga battle MCs ang nagre-reaction video. Sa mga hindi nga nakakaalam, nandyan si Batang Rebelde, Slack One, Rapian, EJ Power, M-Site, Pistolero, Cripply, Saki, Jonas, Batas, at kahit si Akat Atlanceta ay meron din. Pero ang pinakaulo nga daw nila ay si Looney. Ayon ito mismo kay Jonas, nagmag-guest siya sa linya-linya show. Ayon nga kay Jonas, aminado siyang panggagatas talaga ang ginagawa nila. Pero may iba-iba daw silang POV. Sinabi pa nga ni Jonas na sila daw ay magnanakaw na nagdo-doorbell. Kahit nga si Looney ay hindi nakatakas kay Jonas. Pabiro niyang sinabi na nanggagatas daw si Looney. Pero sa lahat daw ay siya yung may karapatan dahil marami daw itong naiambag sa flip-top. Mga tao dyan, magnanakaw ka. O di, ito na. Tingnan nyo, bago pa ako mag-umpisa sa sasabihin ko, kung na ini-intro ko na talagang magnanakaw na naman ako, manggugulang ako ng kapwa. O, di sabihin ko na lahat yan. Ganon din naman tingin nyo eh. Di ba? Kahit anong kabutihan mo dyan, boy, pag pinakita ka straight to the point, boy. Talagang ubus kayo. Kahit ngayon mga walang paalam, may talagang binibira ko yan eh. Pag nakita ko, kikita ako dito. Binagyan. Hindi, yun lang. Totoo yun. Na gatas talaga siya. Kasi content nila yun eh. Pero hindi naman yung ganong kawalang na walang paalam. Kumbaga parang nga kami magnanakaw na nagdo-doorbell eh. Parang mga ganon din na dito na kami, boy. Ayan, nyo na yung mga jewelry, di ba? Pero yung gatas talaga siya. Yung mga ibang nagbi-video reaction dyan, huwag nyo na iligtas sarili nyo. Sabay-sabay tayo dito. Kala ko pa naman may bawi na ano. Alam mo, hindi talaga yan ano eh. Wala. Kunyari lang yung sinasabi ko. Hindi, tarantaduhan nyo. Iligtas nyo pa sarili nyo. Sala, sabay-sabay na rin. Kaya nga, tinatag na nga ako. Parang ikaw na yung phone nila eh, no? Oo. Ang ina nyo, pasimuno ka. Hindi si Kuya Luns, ang una nag-video reaction. Kami, mga ano lang kami niya, mga konting galamay lang. No? Si Kuya Luns talaga yung pinakahulo niya. Is kami gagala-galamay lang kami dyan. Gumagaya lang kami. Sinuro si Kuya Luns, sira ulo. Hindi, pero kahit naman yung kay Looney, syempre may basbas na Gatas din yun. Iba-iba lang ang brand. Iba-iba lang ang Gatas brand. kumbaga, mas may ano lang siya, may ambag na malaki. Kumbaga siya yung nagpakain ng baka. Oh, tas kami-kami ngayon yung mga ano. Ganun din, no? Si Arik yung may-ari ng baka. Si Kuya Luns yung nagpakain. Tas kami ngayon yung mga ano. Kami yung mga naninimot. Pag napanood ni Kuya Luns to. Kaya talaga ito ni Jonas, dinamay pa ako. Sabay-sabay tayo ito Kuya Luns. So kayo ba mga kuis, ano masasabi nyo sa paborong ito ni Jonas? At tingin nyo, kaya talaga makuha ni Poison 13 ang kampyonato ngayong isa buhay? Kung ano man sa loobin mo, comment pa lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.